ito sa taas ko, ang tinatawag na batingting. Kapag pinatugtog ko ito na ang simula ng klase. Sa totoo lang kasi nung hindi kami nag-aral, mahihiyain kami, no? Kasi parang kami, hindi ko naman sabihin, hindi kami tao. Ibig sabihin, sa pananalita lang, wala kaming kaalam-alam. Kahit sa pananagalog lang, hindi pa kami gaano marunong mag-Tagalog eh. O yun pa kaya magkiharap ka sa mga matataas na tao. Dahil yun ang number one sa tao, yung pinag-aralan, matututo kang makibagay sa nag-aral. Katulad nyo, kung ako sa ngayon, kung hindi ako nakapag-aral, baka magtatago pa ako sa inyo eh. Dahil sobrang hiya. Sa kada araw na dumaraan, sumisibol ang pagbabago. Ang mga Aita Bulilits na dating takot humawak ng lapis, ngayoy marunong nang sumulat ng pangalan. Mas proud ang mga magulang, habang mas nagiging determinado naman ang mga volunteers. Kamusta po ang buhay ninyo bago dumating ang liwanag at dunong dito sa inyong komunidad? Nung hindi pa dumating yung liwanag at dunong, at hindi kami nakakapag-aral. Kahit gusto namin mag-aral. No? Pero sa ngayon dumating na, ibig sabihin, tuwang-tuwa kami. Dahil nagustuhan namin kasi makapag-aral kami ng maigi. Dahil hindi po kami kasi wala kaming pinag-aralan eh, kaya masigasig po kaming mag-aaral sa ngayon. Kaya kahit wala po kaming makukuha ng kurso dahil magkakanda na, at least may pinag-aralan kahit papano. Ang laking pasasalamat ko sa Learning Center, ang mga bata ay makapag-aral po, patuloy na masiportahan po ng Learning Center at liwanag. Ang laking pasasalamat ko po sa Diyos, andyan po kayo ma'am. Maraming salamat po sa inyong mga bisita na walang sawang tumutulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Natanong ba lahat? Unang tanong. Ay, wait lang. Mag-chat po muna tayo. Meron po kaming ipinatest sa kanila nun. Siyempre, test ng pagbabasa nila, kung kaya nilang basahin yung isang letter, papaano nila sasagutin, siyempre yung kanilang paraan ng pagbabasa at pagsusulat. Pero ano lang siya, mock letter lang po siya. More on, gusto kong bilhin yung lupa mo, maaari ba? So yung mga katutubo, sumulat po sila pabalik. Nakakatawa yung sulat nila pabalik kasi sabi nila, ay Ginoo, maraming salamat sa iyong liham, ngunit hindi ko po binibenta yung lupa ko kasi ito lang talaga yung pinagkukunan ko ng aking kabuhayan. At ayon sa Indigenous Peoples' Rights Act, may karapatan akong tumanggi. Parang nakakatawa na sa site na nila. May mga nakagraduate po sa ALS na yung unang tingin nila sa kanilang sarili para makahawak sila ng diploma, hindi yun mangyayari. Para sa kanila, pag Aita ka, hindi ka makakahawak ng diploma, hindi mo kayang makapagsabayan sa mga unat. Pero nung naipasa nila at nakakuha sila ng diploma, iba po yung empowerment ng napakiramdam nila doon sa sarili. More than reading and writing, yung ma-empower ka nung ganun ay parang pag nakikita namin sila na ngayon, nakakipag-usap na sila ng mata sa mata. Ngunit hindi dito nagtatapos. Sa bawat individual na nangangarap, sa bawat komunidad na naghahangad ng kaalaman, patuloy itong isusulat. Isang kwento ng pag-asa na walang hangganan. Pangarap din po namin na by 2027 ay na-endorse na namin sa community yung pagpapatakbo nung learning center. Meron na tayong mga katutubong guro. Actually, ngayon pa lang, nagtitrain na po tayo ng mga katutubong guro na hindi na nila kami kailangan or hindi na nila kailangan ng outside people. Kasi kung 10 years na tayo dyan, hanggang ngayon volunteer pa rin kami. Parang wala rin talaga halos kami na itulong kasi dapat empowered talaga sila. So yun po yung goal namin. 2027 dapat obsolete na kami. Pag dumadalaw kami doon, dapat dumadalaw na lang kami para makipagkumustahan. Pero may teacher na sila, katutubo at kayang-kaya na nila lahat. Yung realization ko po na hindi po pala na
hindi lahat ng nasa libro, hindi lahat ng napapanood natin, ayun na yun. Mas maganda kung pupuntahan natin sila mismo, yung makikita natin sa mata natin, may experience natin yung nararamdaman, at kung ano talaga yung nangyayari sa kapaligiran nila para malaman natin ko. Hindi sapat yung mapapanood mo lang, hindi sapat yung nababasa mo lang, o yung naririnig mo lang. Dapat may experience mo siya para malaman mo ano talaga yung totoong nangyayari sa kapaligiran nila at sa komunidad ng bawat isa. Kasi yun po kasi ang number one sa tao, yung edukasyon talaga. Opo. Kahit saan ka pa pupuntang lugar, hindi naman po dahilan ang ita ka o ano kang klaseng tao. Kahit sa pera lang, maluloko ka na. Mas mabuti nang alam ninyo po no, yung mga ginagawa sa inyo. Kasi yung pinag-aralan, makuha mo naman sa utak mo eh. Ibig sabihin, kung nagsasalita yung kausap mo, sinusuri Mababasa mo mo yung... na siya. Oo, nasusuri mo yung sinasabi. Gusto niyang iparating. Oo, kung lulukuhin ka o hindi. Opo. Tama naman yun, di ba? Mahalaga yun. Opo, kasi kapag natutunan nyo na po kung paano sila magsalita, matalastas yung dila, kung pinapaikot ba kayo o hindi. O yun na nga eh. Di ba, tay? Malalaman nyo po talaga, lalo na kapag sunod-sunod na po yung mga kaalamang nakukuha ninyo eh. Di ba? Pero kung hindi ka nag-aral, wala yun. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mga kabataan na ayaw mag-aral, no? Ano po yung gusto nyong iparating sa kanila kung gaano ka-importante ang pagbabasa at pagsusulat? Ako, nahuli na sa panahon. Mhm. Bago ako mag-aral, matanda na ako. Pero kayo, bagong tao sa mundo, kailangan samantalahin yung pag-aaral dahil mahalaga sa tao yan. Totoo po. Yung nakapag-aral ka, hindi naman konti. Kung maaari, makapagtapos ka. Patunay na ang edukasyon ay isang liwanag at hindi basta-basta maglalaho, pagkat ito ay nagbibigay tinig sa mga nananahimik, nagbibigay lakas sa mga komunidad na napag-iiwanan. Isang aral na aking dadalhin sa tatahakin kong landas bilang guro sa paparating na kinabukasan. Hello schoolmates! Ako po ulit si Angel mula po sa Liwanag at Dunong, at para po masuportahan niyo po kami, marami po kaming social media accounts. Napakalaking tulong na po sa amin yung makapag-like, subscribe, or ma-share niyo po yung content natin. Linggo-linggo po meron po tayong call for volunteers, at linggo-linggo rin po meron po tayong call for food support. At kung hindi po natin kaya pumunta sa community, dun man lang po ay napakalaking suporta na po nun para sa amin. Pero syempre po, gusto pa rin po namin kayong anyayahan na samahan po talaga kami sa community para mas makilala po ninyo yung komunidad natin at makita po natin kung bakit nga ba tayo linggo-linggo pumupunta doon. Kaya schoolmates, tara sa commute.